hindi ba tayo nahihiya sa mga taga-Sunog Apog? Ulitin natin, you go around, you ask the people around. Nung wala tong pumping station na to, manageable lang tubig dito. Kasi katabi namin ang ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Ang Sunog Apog. Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of ano. Ito yung unang nakita na problema. So, I think this is never can coordinate. And I'm gonna tell you straight, huwag na kayo lumayo. O, tingnan ninyo. Walang kuryente. Walang kuryente. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, napapansin yan nila Mayor Magalong, na pinupuntahan nila sa ibang lugar, ni Secretary Vince. So, hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Itong distrikto ng Manila. Ngayon, dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, the remainders of the 8 years from kailan ba election? 19. 19. 3 years. The 22, 25, 3 years. 6 years. 6 years. Ngayon, 25, 28. Ayun, yung kasalukuyang congressman dito. I mean, I'm not saying he's at fault. But as far as the pattern is concerned, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying or pooling resources from the respective district out of the NEP, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun eh. I mean, by this time, wala naman nang makakatanggi ron. But setting aside that, yun yung point ni Secretary na baka naman kung po pwede, once and for all, magkonsulta kayo sa third party, patakbuhin nyo to, at kung po pwede, wag na kayo mag phase 1, phase 2. Ang dami ng phase, ang kakapala ng mga mukha ng mga kumita rito eh. Let's address the problem because the people of Sunog Apog is paying the price. Tomorrow, we're gonna suffer again because there is an possible typhoon. And the day after that, maybe a week after that, there is another one incoming. So, sa akin, ako pinakikisuyo kila Sec Vince at sa DPWH family na kung po pwede, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin kaysa ataduhin nyo ng ataduhin, 94 ng 94, wala namang mangyayari. So once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamahalaan sa national government. Mayor, yung kawalan ng permit, ito lang ba or marami din? Lahat. Kaya nga pinaghahabol ko lahat eh. Kita mo, nagbayad nga sila ng buwis. Ang dami. Minsan nga, di ba, nakachamba pa ako Sabado ng hapon. Nag-iikot ako. Beri mo, naglilinis ng truck nila sa ibabaw ng tulay only to find out, uy, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Alam mo, anyway, moving forward, way forward. I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government agency project, kailangan humingi ng kaukulang, kooperasyon at permiso sa lokal. Nasa ganon, hindi naman namin ituturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo eh. I think tao, pagod na rin eh. Kaya kanina nakita nyo yung attitude ko, tinatanong ko yung RD. Magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. Pero sabi ni sekretaryo, teka, kung magkano, tatakbo ba? Walang assurance. Sabi ni sekretaryo, paano nyo muna? Pakonsulta nyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, pumanatag kayo, aayusin na ni Secretary Vince Dizon. Ngayon, yung meron bang pananagutan, bahala na si Mayor Magalong at 10 ng kanyang mga kasama. Kasi yung pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun.
Basta sa amin, hopefully, matapos na ito para sa mga taga-Sunugapo at taga Maynila. Mayor Benji.